Hello, mic sound check. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin pong pangalan ng Panginoon. Tayo napapasalamat sa Diyos sa patuloy niyang kahabagan at biyaya. At talagang summer na, amen. Napakatindi ng init na atin hong nadarama. Pero salamat sa Diyos, dito sa ating bahay-sambahan ay komportable tayo. Amen? And I'm very much excited ngayon ho sapagkat hindi lang ako muli magtuturo ng Sunday School, kundi we will begin a new series ng pag-aaral tungkol sa isang bagay na napakahalaga. At as some theologians had put it, ito ang pinakamahalaga. So I would like to encourage everyone talagang magbigay ng undivided attention, pagsumikapan natin na tayo ay dumating dito sa church ng maaga upang wag natin ma-miss ang atin hong mga pag-aaral. Not because of the teacher, but because of the teaching. Dahil sa katotohanan na atin hong pinag-aaralan. And meron ho tayong konting technical difficulty sa ating mga kasama online. Hindi nyo ho muna ako makikita ngayon habang nagtuturo. Hopefully mamaya maayos ho natin sapagkat hindi natin ma-connect yung ating camera doon ho sa atin hong computer. So Lord willing, mamaya ho sa worship service ay okay na po yan. So kayo ho, I hope ay malino naman yung ating audio and you will be seeing also the slides sa atin hong pag-aaral ng atin hong Sunday School. So sa atin hong, bago tayo magsimula, i-connect ako ho muna ito. Pag matagal nang hindi ginagawa, nakakalimutan yung mga pagkakasunod-sunod ang dapat gawin. At tayo ho ay magsimula sa atin hong gawain ng pagsamba sa pamamagitan o ng Sunday School. Ang ating Sunday School sa pamamagitan ho ng pag-awit ng isang hymn. Tayo po magstayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po imawit sa Panginoon. Awitin po natin At the Cross.
Magsipon po lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. At ang krus ho na yan ay malaking tema ng linggong ito na ating kinakaharap. And not particularly yung krus o yung kahoy, kung hindi yung napako sa krus. Mga kapatid, sa lingid sa kaaraman ng marami, hindi si Jesus lamang ang napako sa krus. Kung naalala niyo ho, may dalawa pa siyang kasamang kriminal. And unfortunately to say, ang pagpapapako sa krus ay isang normal na bagay na ginagawa ng Roman Empire. There was a time na may nag-aklas at nagpako sila ng libong mga tao along the way. So again, it's a brutal way na ginawa at inimbento ng Roman Empire para ang mga tao ay manatiling submissive sa kanila. Well, tayo ay wala. Mukhang mali yata yung pinuntahan ko. Doon yata. Ayun. So tayo as I've said, ay magsisimula ng brand new topic. At as I've said, ay napakahalagang paksa sa atin bilang mga mananampalataya. And we can almost say, at as sabi nga ni John MacArthur, it is the ultimate priority. Dito nilagay natin, our greatest priority. Ano yung ating pinakadakilang prioridad? Ay walang iba kung hindi ang pagsamba sa Panginoon. Well, Brother Paul, hindi ba evangelism, hindi ba soul winning? Actually, may katotohanan ng sinabi ng isang theologian, soul winning or evangelism exists for worship. Dahil ang mga taong hindi mananampalataya ay hindi sasamba sa Panginoon. At bakit sila ililigtas ng Panginoon? The reason does not terminate on the sinner. Hindi ito dun lamang sa sinner dahil gusto lang ng Diyos na sila'y maligtas. Sila'y iniligtas ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. For His glory, for the worship of God. So babasahin muna natin ng isang text. Bago tayo dumako sa ating lesson ngayong umaga, it will be our lesson number 1, introduction ng paksang ito. And I hope ang goal natin, makita natin ngayong umaga na talagang kailangan nating bigyang pansin ang pag-aaral, matutunan natin, malaman natin kung ano ba ang tunay na worship. At isa ring goal ko ngayong umaga ay maalis sa ating mga kaisipan ang maling pananaw, ang maling ideya, ang maling pamantayan ng iba patungkol sa tinatawag na pagsamba. So atin munang basahin mula sa Psalm 29 verse 1. A Psalm of David, ang sabi ng salita ng Diyos, "Give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due to His name," or unto His name. "Worship the Lord in the beauty of holiness." At sa mga young people, if you remember, isa sa sinabi natin, righteousness or holiness is attractive. At isa sa pinakadakilang kagandahan ng Diyos, kaya dapat siyang sambahin sapagkat siya ay banal. At ang utos sa atin ng salita ng Panginoon, worship the Lord in the beauty of holiness. Sambahin natin ang ating Panginoon. At yun ang ating pag-aaralan, ang pagsamba sa Diyos. Tayo muna ay manalangin. O naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa iyong katapatan. Salamat po, O Diyos, sa iyong mahabang pasensya. Salamat, O Diyos, sa iyong saganang biyaya at pagmamahal sa amin. At Panginoon, anuman ang aming sitwasyon o kalagayan, Panginoon, maliwanag pa rin na mahal mo kami, sapagkat hindi nagbabago ang katotohanan na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak. Nung kami mga makasalanan pa, siya ay namatay para sa amin. At Lord, tulungan mo kami ngayon na tunay nga na ikaw ay masamba sapagkat ninanasa mo na ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Bigyan mo kami ng tamang pananaw at nawa, O Diyos, kagaya ng madalas naming hinihiling sa iyo, ang linggong ito, ang araw na ito ay hindi maging attendance lamang namin sa church. But Lord, tunay ka naming masamba. Tunay kami makapag-alay sa iyo ng isang mabangong samyo na hain
nakapagbibigay lugod sa iyong pangalan. Ingatan mo kami, tulungan mo kami, O Diyos, turuan mo kami at sa biyaya mo, baguhin mo kami. At lahat ng ito ay sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Dalangin natin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So, why study about worship? Bakit ba natin kailangang pag-aralan ang worship? Brother Paul, ang dami namang sumasamba, ang mga tao naman talaga, ang mga Kristiyano naman talaga ay sasamba sa Panginoon. Bakit ba natin kailangang pag-aralan ang worship? Well, ang sabi ho ng Westminster Shorter Catechism, at wala na yung Westminster Shorter Catechism, merong larger catechism, merong shorter catechism, at yung shorter catechism, ang catechism, siguro familiar ka sa term na yon kasi ginagamit yan sa Roman Catholic Church. Ang catechism is just a form of teaching. Paraan lamang ho yan ng pagtuturo by question and answer. At ang Westminster Shorter Catechism ay historically ay ginamit ng maraming mga mananampalataya nung una para turuan ng kanilang mga anak. So ito ay lesson para sa mga kids. Okay? Ito yung ginagamit at gabay ng mga magulang na Kristiyano nung unang panahon na upang ituro ang mga katotohanan ng Panginoon sa kanilang mga anak. So, pag nagbasa ho kayo, pag may mga nakinig kayo, merong mga nagsasabi, you should catechize your children. Catechize your children. And that is to teach them ang mga katotohanan ng Panginoon. At ang question number 1, again, it's a form of question and answer. At ang kauna-unahang question sa Westminster Shorter Catechism, and what is the chief end of man? What is the chief end of man? Para saan ka? Ito yung $1,000,000 question sa pananaw ng iba. Bakit ako nandito? Bakit ako buhay? Bakit ako humihinga? Bakit ako nilalang? Bakit ako pinanganak? Pinanganak ka ba para sumikat? Ikaw ba ang susunod na Dao Mingsu? Yun ba yun? Yun yung dahilan? Para magkaroon ng million followers? Yun ba yung dahilan? Para masaya ka? Wala nung sagot. The answer is this: man's chief end. Again, chief end. Ito yung pinakadulo. Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka nagsusumikap para sa pamilya? Bakit ka nagsusumikap mag-aral? Bakit mo ginagawa ang kahit anong bagay? The chief end is this: to glorify God and to enjoy Him forever. Si John Piper, medyo tinwik niya isang salita dyan, to glorify God by enjoying Him forever. Luwalhatiin ng Diyos at ikaw ay magalak sa Panginoon magpasawalang hanggan. Now, again, ang lahat ng mga teaching materials na ito ay walang saysay kung hindi sang-ayon sa salita ng Diyos. So, meron ito'y pinagbasihan ng mga talata. 1 Corinthians 10:31, familiar text sa atin, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, what? Do all to the glory of God. Then therefore, anything and everything that we do should have a chief end. At ang chief end ng trabaho, bakit ka humahanap ng trabaho? Hindi lang para magkasweldo, kundi para maluwalhati ang Diyos. Bakit ka gagawa ng assignment honestly? Hindi lang para hindi ka mapalo ni tatay o ni nanay, hindi lang para hindi ka mapahiya sa eskwelahan, kundi para maluwalhati ang Diyos. Bakit ka magsusumikap na dumating sa gawain ng on time at umattend sa mga gawain? Again, hindi lang dahil, dahil masaya doon, nakikita ko si sis o si bro doon. No. Kung hindi para maluwalhati ang Diyos. Do all to the glory of it is the chief end. Hindi lamang yun. Sa Romans 11:36, for on Him, galing sa Kanya, through Him, sa pamamagitan niya, and to Him are all things. And ano ang rason? At ano ang lundo? To whom be glory forever. Amen. Contextually, ang pinaka-context niyan is about our salvation, and the entirety of our salvation from start to finish is our God. Gawa ng Diyos. Therefore, ang lahat ng luwalhati ay sa Panginoon lamang. And then to enjoy Him forever, napakagandang sinabi ng Psalm 73. If you remember, pinag-aralan natin si Asaph, nung siya ay nahulog sa matinding paninibugho, pagkainggit doon sa mga hindi mananampalataya, na parang sila pa ang magandaang kalalagyan. Ang sabi ng Psalm 73 verse 25, whom I have in heaven but Thee,
And there is none upon earth that I desire beside thee. Mga kapatid, if we will just sa biyaya ng Diyos, magets kahit yung verse 25 lamang. Whom I have in heaven but thee. It's not the mansions, it's not the streets of gold, it's not the gates of pearls. It's not actually dahil makakausap, ma-interview mo si Moses o si Eva at Adan o sino mang biblical character. It's not even dahil makakasama mo ang mga mahal mo sa buhay sa langit. No. Whom I have in heaven but thee. Now, sa heaven lang ba yun? And there is none upon earth that I desire beside thee. Sana ho kahit paano umi-echo sa ating mga kaisipan yung sinabi ni Apostol Pablo, for me to live is Christ. There's nothing that I desire on earth but thee. My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Siya yung aking bahagi. For lo, they that are far from thee shall perish. Thou hast destroyed all them that go a-whoring from thee, but it is good for me to draw near to God. Listen, it is good for me. It is good for us to draw near to God. I have put my trust in the Lord that I may declare all thy works. So again, ang enjoyment natin, ang kapunuan natin, ang bahagi natin, not just in heaven, but also here on earth, ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Ang tunay na magbibigay ng fulfillment ay hindi ang things. Ang tunay na magbibigay ng fulfillment ay hindi boyfriend o girlfriend or Ferrari. It's God. So if we will go back dun sa Westminster Confession, Exhorter Catechism, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Nasubukan nyo na mag-enjoy sa, for example, itong nakaraan, binigyan ko si Sister Jonah ng kisses. Yung chocolate ba? Okay? Yung chocolate. Eh nakita ng dalawang bata. Wow! Eh, syempre, hingi sila. Hingi. Enjoy na enjoy. Pero alam niyo ano din mangyayari sa pagkatapos? Mauubos ano? Mauubos. At hihingi ulit sila, pero anong sasabihin? Wala na. Alam niyo, ganun lang din ang lahat ng dito sa mundo. Pag sinubukan mo hingin ang kapunuan at kasiyahan sa mga bagay sa mundo, makikita mong mabilis matutuyo agad yung balon na yun. At gusto mo pa pero wala na. Subukan mo sa kayamanan, masusumpong mong tuyo yun. Subukan mo hanapin sa pamilya, madidisappoint ka dun. And guess what? Isang araw, iiwan ka. Mamamatay. Nakuha ko natin? Pero pagdating sa Panginoon, walang hanggan. Walang hanggan. So again, man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. And because of that, we need to study about worship. Because that's our chief end. Ayun yung pinakarason natin kaya tayo nag-i-exist. Dahil para luwalhatiin, para sambahin ang Panginoon. Now, tignan natin ngayong umaga, unahin natin yung negative, merong dalawang lugar, negative and positive reasons. So tignan natin muna yung negative. Bakit natin kailangan pag-aralan ang worship? Negative. According to some statistics, there are about 2.4 sa ibang bilang hanggang 2.6 billion na mga Kristiyano sa buong mundo. Yes, sama-sama na yan under Christendom. Pero alam natin, marami dyan ng mga hindi tunay na mga mananampalataya. Let's just suppose na kalahati lang nito ang in one way, form, shape, or na ma-attend sila, they engage in a form of worship every week. So that's 1.2 billion. Para magkaroon kayo ng konting imagination kung ganong karaming tao, populasyon ng Pilipinas times 10.
That's around 1.2 billion. Or gusto mo, populasyon ng China. Silang lahat. In one way, form or another, ay sumasamba, nag-engage sila sa sinasawag na worship every week. That's a generous number actually. Dahil marami nagpapakilalang Kristiyano pero wala namang non-practicing. Yun ang tawag nila, non-practicing. Hindi sumasamba. Hindi. Pero pag tinanong mo by religion, Christian. Pero hindi nag-exercise o hindi nagpa-practice. Sadly, ito yung nakakalungkot, bakit natin kailangan pag-aralan ang worship? Many activities are happening, but many, if not most, are not true worship. Maraming activities na nangyayari, and even, listen, even in a very good church, in a very conservative, legitimate Christian church, pwedeng mangyari, individually speaking, na yung mga umaattend sa worship service, pero hindi talaga nag-worship. So gusto kong tingnan natin to sa dalawang anggulo. Personally and corporately. At marami sa ating pag-aaralan sa worship ay pupunta tayo doon sa corporate side. Titignan natin doon sa corporate side. Pero itong mga prinsipyo na ating titignan ay may aplikasyon personally. Dahil again, maaari ka ngang kasama in the corporate worship, but you are not really worshiping. Pwede mangyari ho yun. Point, there is much activity called worship that is not acceptable to God. Maraming aktibidad na ang tawag ng mga nagpapakilala ng Kristiyano ay worship, pero hindi talaga ito katanggap-tanggap sa Diyos. That's why, personally, hindi ko alam kung gusto nyong i-exercise, medyo iniiba ko yung paggamit ng salitang sumasamba sa nagsisimba. Yung nagsisimba, pumupunta sa simbahan. Pero hindi lahat na nagsisimba, sumasamba. Hindi lahat ng umaattend ng worship service ay nagwo-worship talaga. Now, magnonood tayo ng ilang video sample. Naka-ready na ho yung video sample dyan, Brother Tristan. 1, 2, and 3. Mag-spend tayo ng time dito dahil gusto ko makita nyo ho na yung mga sinasabi namin ay hindi likhang isip. May mga nangyayari talaga, and sad to say, marami. And right now, may mga ganitong pangyayari, not just foreign, even dito ho sa atin, local. But most ng ating video ay, or yung mga video natin ngayon ay manggagaling sa foreign. At meron dito matagal na, at yung iba dito ay recently lamang, or as recent as last year. Number 1. So, ito ho ay video ng supposedly Easter service. Easter service, which is sa Sunday, Easter Sunday. Kuha niyo ho. Last year, if not last year, 2 years ago, sa tinatawag na Transformation Church. At ito yung, kung umattend kayo sa church nila last year, ito yung aatendan nyo. Paki-play po. Sige, sige. Sige lang, sige lang. Tuloy mo lang, tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Paki-forward sa 1 minute 29 seconds per test para bawasan na yung sakit sa mata. Yan. Yan yung video na yan. Paki-forward sa 1 minute 21 seconds. 29 seconds. Ilagay mo muna sa screen mo. Ayan. Kung tama ang alala ka, 1 minute 29. You are daddy.
Ayan, lagpasan nyo na yung 3 babae na yan na masakit sa mata. Okay. Okay, demons, now let's get information. So again, that is supposed to be an Easter Sunday worship service. Kahit sa concert, pangit. Na video number 2. Ito, medyo luma na ho yan. What's going on? There's a pastor Be seated. What's going on? of a Baptist church. He Baptist says he wants the Pakipause Holy muna, Ghost. pakipause muna. He's ready to have a new congregation. Magsisigawan sila sapagkat meron daw supposedly Baptist na pastor na handa nang tumanggap ng banal na spirito mula sa kanila. Okay? Supposedly, ito daw ay Baptist na pastor. Again, matagal na ito. Pakiplay po. He's ready to see the Holy Ghost move. Again, Sunday service. Course na ho. Tutuloy-tuloy lang na ganyan, 2 beses o 3 beses pang tutumba ulit yung supposedly Baptist na pastor na tumanggap daw ng Holy Spirit mula doon sa lalaking yon. Mas mapapalakas ba yung Holy Spirit kakaganon? Ito na, ready ka na. Kailangan pa mag-stretching para matanggap mong video number 3. Ito ho, isang recently lang, hindi naman to Easter, ito ay It's Super Bowl themed. football, ito ay news report patungkol sa isang church na yung service nila ay hinaluan nila at kinater nila sa Super Bowl. Hindi tayo pamilyar sa Super Bowl. It is one of the greatest sports days sa Amerika ng football. Okay? So please. Super Bowl of preaching. Yun ang tawag. Biggest Super Bowl themed parties in Cincinnati happened this morning in Oakley. Crossroads Church hosted their Crossroads annual Church in preaching Oakland. competition that turns into a church service than a spectator sport. Richard Childs has the replays of the Super Bowl of preaching. Mukhang fiesta. It's special because you can invite friends to come to church where they might not have wanted to come before. For 21 years, Crossroads Church has kicked off Super Bowl Sunday as one of the Oakley-based congregation's largest attended church services of the year. It's a big party. We get to celebrate, and we also get to hear some amazing teaching from our teaching pastors. We have some original commercials, some awesome music in our halftime show. So it's just a whole lot of fun, and we're excited to be doing it again. Boss. Hulihin niyo ho yun. At ilang beses yung maririnig yung salitang, it's a lot of fun. It's fun. Pakiplay ho. On what had traditionally been one of the year's least attended services, Is your name trending on Twitter? Did Kansas City call you their MVP? I don't think so. Pastor Brian Tone called an audible, sisipain yung going Bible. along Ayun, with the Bible sights yung and sounds of the big game. Let's try to include everybody, have fun, and have a deep spiritual message at the same time. That game plan resonated. We flipped this thing on its head, right? This used to be the least attended weekend, but we've made it the most attended, and it's because it's just fun. It's an easy invitation, and it's an Just open fun. invitation. While the competition is fun and features fan-filled rivalries, the message is one of unity, one that they hope will last Okay na po. long after the final whistle is blown. There is something for Okay na po. everyone. Masyado na yatang na-immerse yung ating mga sa video. At meron, hindi ko na ho pinakita, pero meron pa hong video na yung pastor ng church na yon sumakay sa isang malaking bola
At ang background music niya habang nagsiswing-swing siya sa stage or sa pulpit, I came in as a wrecking ball. And it's supposed to be worship. And it's fun. It's fun. Mas malapit pa yon sa concert ng mga hindi ligtas kaysa sa pagsamba sa Panginoon. Pag pinanood nyo, yung church na yon, marami silang patalastas, mga advertisement tungkol sa service na yon. It's because of hot dog, Gatorade, football. Ang pinaka nasa taas ay football. Again, kung babalik tayo doon sa ating huling sinabi, asan na ba yun? Ayun. There is much activity called worship that is not acceptable to God. Pero yung mga taong pumupunta sa mga churches na yon, they believe they are worshiping. Pero mukha ba siyang worship? Katanggap-tanggap ba yun sa Panginoon? And again, sabi ko nga ho sa inyo, hindi lang yung tipo ng music, hindi lang yung parang, may ilaw-ilaw pa. Patayin natin lahat ng ilaw dito, gawin natin pinakamadilim as fast as possible. Tapos next Sunday, maglagay tayo ng mga apoy na bumubuga dito bago pumasok si Brother Daryl sa kanyang preaching. No. Again, it's more like a church trying hard to be Las Vegas. It's more like the church trying to be like the world. But they promote it as worship. So kailangan natin maunawaan, mga kapatid, ano ba ang worship? So natin titignan negative reasons. Number 1, reasons bakit natin kailangan pag-aralan ng worship, because there's wrong focus. Too much wrong focus. Mali ang pinagtutuunan ng pansin ng marami. Focus on self rather than focus on God. Nakafocus ang mga tao sa sarili rather than sa Panginoon. Sabi ni John MacArthur, the typical church today is actually practicing a kind of populist religion that is all about self-love, self-esteem, self-fulfillment, self-glory. All these things point people in exactly the opposite direction from true worship. Again, what is the chief end of man? To glorify God. Binaligtad na. What is the chief end of God? God exists for man. Para maging masaya ka. Para maging fulfilled ka. Para ma-enjoy mo ang mga bagay-bagay. Para mataas ang tingin mo sa iyong sarili. So much for the message of self-esteem, self-fulfillment, self-love na namamayagpag sa maraming mga churches sa panahon natin ngayon, kumpara sa sinabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, and He said unto them all, if any man will come after me, let him what? Love himself? No, deny himself. And take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. Ang focus ng marami ngayon ay sarili. Ang focus sa maraming gawain na supposed to be pagsamba ay sarili, pero ang mensahe ng salita ng Diyos, ang focus ay si Kristo. Wrong focus. Focus on getting people into the church. Ang focus nila ngayon ay hindi pagsamba, ang focus nila ay mas maraming taong dumating sa church. Yung pinanood natin, yung Super Bowl of preaching, yun ang focus nila. Kasi daw pag Super Bowl, maraming mga tao nag-i-stay sa bahay nanonood ng football. So para maraming tao sa church, yun ang goal. Maraming tao sa church. Gawin natin itong lahat ng mga activities na ito that's supposed to be worship. Now, note, and by the way, i-announce natin ulit mamaya, next Sunday mag-invite tayo dahil tinatawag na linggo ng pagkabuhay.
At nagsabi rin ho sila Brother Boyd, Sister Connie, na sila magsa-celebrate ng kanilang anniversary. Dahil anniversary nila next week. Tama, next week. No, not next week. Next week. Dito tayo manananghalian sa church. So pag-imbita ho natin, it will be an evangelistic service. We do invite people, yes? Nag-i-invite tayo ng mga tao, pero ito yung pagkakaiba. We do not set up the worship service for their enjoyment. Hindi natin sinaset up, hindi tayo nagpaplano ng pangangaral, hindi tayo nagpaplano ng tugtugin, hindi natin sinaset up ang mga ilaw at ang stage para sa enjoyment ng mga taong nasa labas. Yun ang malaking pagkakaiba. At maraming mga churches ngayon, ang focus nila ay hindi ang Diyos, ang focus nila ay ang mga tao nasa labas na makapasok, then therefore, gagamitin nila ang lahat ng bagay na posibleng gamitin para ang mga tao ay makapasok. Now, wag ho kayong pagkamali, mga kapatid. May mga Baptist churches na dumudulas dyan. I even heard a pastor, I really heard a pastor, na ang sabi niya doon sa mga members na babae, sabi niya, kayong mga members na babae, magaganda kayo, gamitin niyo yung ganda niyo. Magpaligaw kayo, dalhin niyo sila dito sa church. Oh no. Oh no. Again, hindi ito ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ito ang paraan na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Pag tinitan natin, yes, nag-i-invite ang ating Panginoong Jesus, come unto me, all that you labor and heavy laden, and I will give you rest. Nag-i-invite ang ating Panginoong Jesus sa kanyang sarili. Pero still, yung binasa natin kanina, if anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Yes, we are inviting. Yes, Jesus Christ is inviting, and we should also invite. Pero ini-invite natin sila kay Kristo. Hindi para sa kanilang sarili. Music, isa sa mga problema, music is equated to worship. Ang kantahan ng musika ay equals na sa pagsamba. This is evident because in some churches, if not most churches, the singing portion of the program is called what? Praise and worship. Nakita ka yung program na gano'n ng church? Opening, prayer, singing, opening prayer, praise and worship. At pagkatapos ng praise and worship, preaching. Bakit? Hindi ba bahagi ng pagsamba? Yung prayer, yung offering, yung preaching? Why exclusively this point of time na tatayo ang lahat at magkakantahan at as the praise and worship? The song leader is often called the worship leader, and the group of singers that sings with him or her is called the worship team. So yung worship leader, at ito yung mga worship team, sila yung nagpa-perform ng worship. Paano yung mga nandito sa upuan? Note, music or singing is indeed part or a medium of worship. Bahagi talaga ng pagsamba ang worship. Bahagi talaga ng pagsamba ang pagkanta. Malinaw ho yung salita ng Panginoon, Ephesians 5 verse 18. And be not drunk with wine wherein is excess, but be what? Filled with the Spirit. At yung puspos ng banal na Espiritu, isa sa mga gawa na ito, speaking to yourselves in what? Psalms, hymns, and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Yes, ang pagkanta ay isang bahagi ng pagsamba. Pero ang problema ay kapag ito ang tinignan bilang pagsamba. Point, worship is more than music. Worship is more than music. Many seek the emotional high and low that the music gives, and this emotional ride is equated to worship. Isa-set up ang ilaw, isa-set up ang atmosphere, isa-set up ang music,
Pipiliin ng mga kanta para ang mga tao ay ma-riled up, sila ay kumbaga ma-prime yung pump, maging masaya, at yung saya na yon, yung tuwa na yon, or at the opposite side, yung lungkot, yung drama, yung iyak. Pag na-touch yung damdamin, feel ko talaga si Lord. Mas madalas kang umiiyak sa MMK. Tama? At yung iba, yun ang ginagawa pagdating sa worship, pagdating sa pagkanta. Now, closely related, na-touch natin, feelings have become the standard. Ang standard na ay yung damdamin. Much of people coming to worship or to church for worship anticipate, inaasahan nila, hinihintay nila, or they have been led to expect dahil sa pagtuturo at pangangaral ng mga nasa pulpito, sila ay nasanay na at sa kanilang kaisipan, ito dapat yung inaasahan nila sa worship, that their emotions are the primary barometer of genuine worship. Na ang genuineness ng pagsamba ay nakadepende sa emosyon. At pwede at napakadaling mahulog natin dito, mga kapatid. There's a point in time, sa Kristiyanong buhay ko ho, na dumating ako sa kaisipan na pag walang luha, hindi totoo. Pag walang luha, hindi totoo. Pero pag may luha, ibig sabihin totoo. So therefore, anong gagawin mo? Pipilitin mong lumuha para maging totoo. Kasi yun yung basihan. Again, we're not against emotions, mga kapatid. Certainly, I hope sa pag-aaral natin sa Book of Psalms na punong-puno ng emosyon. Pero makikita natin, hindi yun ang standard. Hindi emosyon ang tungtungan, ang emosyon ay nakatungtong. Ang emosyon ay may tinutungtungan, ito'y nakatungtong sa katotohanan. Tears have been often associated with sincerity and hair-raising experience with the presence of the Holy Spirit, and this is equal to worship. Pag umiiyak, sincere. Nakakausap na ako na minsan may umatid dito sa ating church, Brother Paul, talaga naman, feel ko si Lord, kinikilabutan ako. Baka masi-CR ka lang. Yung iba kinikilabutan pag masi-CR. Lalo na kakastuck ka sa traffic. Again, yung iba ay dito ini-equate. So pag na-touch ang damdamin, pag kinilabutan, worship na daw. Again, nakafocus sila sa damdamin. Feelings have become the standard. Therefore, many worship services are designed specifically to target the emotions. From preaching to the lighting, the music background to the stage drama or video, the target is people's emotion. And by the way, kung ang goal lang ho namin ay mag-manipulate at kung ang goal ko ho ay kumuha ng mas daming pera, kasi pag ang tao naging emosyonal, huhugot ng wallet. Tama ba? Kaya ho, pag nanonood kayo ng mga humihingi ng tulong, ipapakita yung mahihirap na kalagayan kasama yung malungkot na background music. Tama? Bakit? Ang disenyo nun ay makaantig ng damdamin. At pag naantig ang damdamin mo, sige na nga, pagpadala na nga ako ng GCash. Again, I'm not saying na laging may evil intention sa likuran noon, pero may mga churches na sadyang ginagawa yun para manipulahin ang emosyon. Sasadyaing magpadrama sa pulpito para mas marami ang laman ng offering. They target people's emotions. Again, ito'y malayo sa salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa 2 Corinthians 10 verse 4, basahin natin sa ASV, ang sabi, "For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds." Ano yung strongholds na yun? Yung labanan natin. We destroy what? Arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God,
and take every thought captive to obey Christ. Ang number one punteriya ng pangangaral at pagtuturo ay hindi ang emosyon. Ang number one na punteriya ay ang kaisipan. Ang kaisipan. Na makumbinsi tayo ng katotohanan that the thought may be captive. Mahuli. Gusto namin, hindi namin tinatago ito, gusto namin na kayo ay maaresto ni Kristo. Not emotionally. Kundi kumbinsido kayo ng katotohanan dahil ang katotohanan ay katotohanan anuman ang iyong nararamdaman. May sakit ka man o wala, totoo pa rin na nabuhay siyang muli. Masaya ka man o malungkot, totoo pa rin na namatay siya para sa ating mga kasalanan. So hindi emosyon ang pangunahing punteriya. Muli, yes, merong emosyon, pero ito'y nakatungtong sa katotohanan. Number 4, entertainment has become the benchmark. Ito na yung pamantayan ng pagsamba na entertain. Nasabi ko sa inyo, yung kwento minsan, meron kaming binisita doon sa Pampanga. At ang kwento niyo sa amin, nako, brother, ganito. Hindi, talagang yung naging preacher namin, yung speaker namin yung Sunday, napakagaling, pinakamagaling na yata na mga ngaral na pakinggan ko. Tawa kami ng tawa. Sa comedy bar ka na lang pumunta kung yun ang hanap. Baka mas magaling si mga comedian yun, hindi na ako updated. Ang punto, much of church services today have become a trying hard entertainment noontime show. At nung kami ay nasa Amerika, nag-camping kami, at yung camping ay hindi yung camping na kagaya ng tent, yung camping na nasa, ano tawag doon, yung malaking sasakyan, trailer, iba pa rin yung trailer natin basta yun. At inabot kami ng Sunday at humanap kami ng church doon sa paligid at merong maliit na Baptist church doon sa paligid. And guess what? Kitang-kita ko ang goal ng pastor, trying hard siyang mag-entertain. The goal is to have people laugh, have fun, and give a memorable experience. Mapatawa kayo. Again, napakinggan natin paulit-ulit kanina dun sa Super Bowl of preaching. It's fun. It's fun. It's fun! At yun yung mahalaga. Sabi ni Joe Thorne, one of the more dangerous drips happening in our local churches today is within our corporate worship. In many churches, there is a de-emphasis on the means of grace, scripture, prayer, and the sacraments or ordinances, and a reliance on entertainment. People are coming to church not because of the truth, but because it is entertaining. Many years ago, as back as 2014, 2015, meron hong young lady na bautismuhan dito sa church. At pagkatapos niya mabautismuhan, umattend siya ulit siguro dito one more time. Tapos wala na. Nakausap ko yung nanay niya, bakit hindi na ho umaattend si sister ganito? Sabi niya, kasi mas masaya daw dun sa kabila eh. Mas masaya. Mas masaya. At marami, yun ang punteriya pagdating sa, wag niyo saan pagkamalian mga kapatid, ayaw ko naman maglagay ng luksa dito. Yun ang ibig sabihin, hindi yun ang ibig sabihin. Bigyan niyo sa akin yung picture niyo, magpiprint tayong tarpaulin, tigi-tigisa tayong luksa. Magluluksa, hindi yun ang goal natin. Again, hindi emotions. Hindi emotions. Ang truth ay magti-trigger ng emosyon. Pero hindi emosyon ang target at hindi entertainment ang layunin. Sabi ng John 6 verse 56 sa ministeryo mismo ng ating Panginoong Jesus, He's not after for entertainment.
Ang sabi niya sa John 6:56, "He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. As the living Father hath sent me, and I live by the Father. So he that eateth me, even he shall live by me. This is the bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna and are dead. He that eateth of this bread shall live forever." Pagdating sa verse 60, "Many therefore of his disciples, when they heard this, said, This is a hard saying. Who can hear it?" Nung nangaral si Jesus, ang sabi ng mga tao nakapakinig sa kanya, ang sakit naman sa tenga. Sino makakapakinig nito? Sino makakatanggap nito? Anong ginawa ni Jesus? Teka muna, baguhin natin. Alisin natin yung nakaka-offend, gawin natin nakaka-entertain. Hindi, ang sabi ni Jesus, when Jesus knew him in himself that his disciples murmured at him, he said unto them, that this offend you? Hindi niya sinabing, okay, bawasan natin. Hindi. But wait, there is more. What if ye shall see the Son of Man ascend up where he was before? Paano kung makita nyo na ang anak ng tao ay umakyat kung nasaan siya dati? Hindi pa yung tumigil si Jesus. Verse 65, he said, "Therefore said I unto you that no man can come to me except it were given unto him of my Father." Anong naging resulta? Verse 66, "From that time many of his disciples went back and walked no more with him." Again, hindi ito yung 12 disciples. Disciples meaning followers. At ilang libo ang sumunod kay Kristo? Libo-libo. Kakapakain niya pa lang sa may 5,000 kalalakihan, wala pang babae at mga bata. More or less 10 to 15, as much as 20,000 na mga tao. Imagine that. Conservative na lang. 10,000 na mga tao sumusunod kay Jesus. Pero dahil nangaral siya ng katotohanan at nung sa pakinig nila para ang hirap tanggapin, hindi binawasan ni Jesus, sinabi pa rin niya ang katotohanan. And out of 10,000, 12 ang natira. Hindi goal ni Jesus namang entertain. Ang hinihintay ng mga tao, tinapay pa. Kaya sila nakasunod. Kaya sila nag-scramble para paggising nila, wala na si Jesus. Nasaan si Jesus? Hanapin si Jesus. Yan ang nangyari. Bakit? Ang sabi ni Jesus, hindi niyo ko hinahanap kasi nakita niyo yung himala. Hinahanap niyo ako dahil kayo'y nabusog. Kung gusto ni Jesus ng mas malaking crowd, okay, kaya nyo pala ako hinahanap kasi kayo nabusog. Okay, here, more bread. No. He gave to them the bread of life. Pero natisod sila. Ayaw nila. Ang gusto nila, bread for the tummy. Humuli, entertainment, sadly, has become the benchmark of many worship services. Muli, ayoko naman dumulas tayo sa kabila. Baka magkamali tayo na, well, Brother Paul, hindi para entertainment. So, ang gawin natin ang worship service as boring as possible. No. Hindi naman natin goal na gawing boring ang worship service. Sabi nga, hindi ko maalala kung sino nagsabi, pero sabi niya, kung si Spurgeon yata, if you will bore people, do not bore them with the Word of God. But what can be more interesting than God's Word? Meron po mas magiging interesting kaysa sa salita ng Diyos na lumalang ng lahat ng bagay? Yung ibang mga tao, interesado sa sulat ni Rizal. Ba't hindi tayo interesado sa salita ng Panginoon? So, ang goal natin na hindi gawing boring, but the point is this, marami ang nag-equate, ang nagiging pamantayan o benchmark ng worship ay walang iba kundi entertainment. Number 5, rituals had replaced real worship. Rituals have replaced real worship. Kailan ba yun? A few weeks ago, Wednesday, paglabas ko ng bahay, may mga tao na nagkamali sila ng gamit na pulbos. Kulay itim, hindi kulay puti. At sabi ni Sister Jonah, nakita niya rin, sabi niya ni Sister Jonah sa akin, naalala ko noon, tuwing nagkakaroon ako, pakiramdam ko, banal na banal ako. Tama? Nung nalagyan ka ng abo, pakiramdam mo, lumulutang ka sa
Spiritual na kapangyarihan? Kulang na lang halo at saka pakpak? Going through the ritual of worship is much easier than real worship. Guess what? Even unbelievers can do it. At maraming mga tao nakabase sa ritual. Ang worship, mga kapatid, ang worship ay hindi attendance lamang. Napakadali na pumunta sa church, lalo na kung mainit sa bahay nyo, doon may aircon na, may libre pang merienda. Magtsatsaga ka lang ng konti. Sabihin mo, Brother Gab, kung may galit ka sa... Pakitulungan na lang po si Brother Gab. Ayan, hindi naman niya sinasadya. Okay lang po. Wala nasaktan sa mga pangyayaring ito. Babalik ko tayo sa ating lesson. Going through the ritual of worship is much easier than real worship. Pag ritualism, mapakadali. Tumayo po tayong lahat, tatayo. Umupo po tayong lahat, uupo. Basahin po natin, babasa. Kanta po tayo, kakanta. Mag-offering po tayo, ayaw. Magdarating na ang pangangaral, magtitiis. May libreng merienda, may libreng aircon. At pagkatapos ng lahat ng pagtitiis, lalabas sa church, sasabihin, sumamba ako. Hindi, umattend ka lang. Ginawa mo yung mga ritual. At sasabihin ng iba, ay yung mga ritual para swertihin. At akala ng iba, pag ginawa mo yung mga action na yun, yung mga action, yung ginagawa sa church. Sinabi, tayo, upo, upo, kanta, kanta. Ginawa ko yun, worship service, then therefore I worshipped. Yun ang ibig sabihin ng ritual. Panlabas lamang. Sabi sa Isaiah 1 verse 13, sabi ng Panginoon sa mga Hudyo, bring no more vain oblations. Yung mga hain, incest is an abomination unto me. The new moons and Sabbaths, the calling of assemblies, I cannot. Away with it. Away with it. Ayaw ko niya. Alisin niyo sa harapan ko yan. It is iniquity. Even the solemn meeting, yung mga pagtitipon, it is iniquity. Your new moons and your appointed feasts, my soul hateth. They are a trouble unto me. I am weary to bear them. And when ye spread forth your hands, I will hide my eyes from you. Yea, when ye make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Again, lahat ng yon na sinabi ng Panginoon na ayaw niya, kinamumuhian niya, alisin sa harapan niya, lahat ng yon ay inutos ng Diyos. Teka muna, bakit ayaw ni Lord? Ginagawa naman nila yung utos ng Diyos, Because their hands are full of blood. Pag binasa niyo yung susunod na verse, sasabihin ng Panginoon, dahil ito ang pamumuhay niyo. So listen, so hindi mo natin pwedeng asahan na mamumuhay ka sa paraan na gusto mo at kagaya ng mundo, Monday to Saturday, and pagdating ng linggo, pupunta ka sa church and you will go through the prescribed motions, rituals, and then you will say, I worshiped. Hindi pwede. Hindi sapat na gawin mo lang yung mga ritual. Hindi sapat na nandito ka lang. Many will endure through the service. Magtitiis sa service. Endure the singing, endure the Bible reading, endure the offering, endure prayers, and lalo na endure the preaching, and after enduring it all, they will say, I worshiped. Nagtiis sa pagkanta, nagtiis sa pagbabasa ng Biblia, nagtiis sa pag-o-offering, nagtiis sa pananalangin, nagtiis sa preaching, tiniis lahat, ang buong service, tiniis lang. Kung hindi lang ako pagagalitan, wala ako dito. Pero pag uwi na sabihin, I worshipped. Jesus said, ye hypocrites. Nawala yung verse, takpan yung verse
sabi ng ating Panginoong Jesus, well did Isaiah prophesied about you. Ye hypocrites, well did Isaiah prophesied about you. These people draw nigh unto me with their lips, and they praise me with their mouths, but their heart is far from me. Yes, nagsasabi sila, praise the Lord, glory, hallelujah. Pero yung puso nila ay malayo sa akin. Mga kapatid, isa ho ito sa dapat nating bantayan. Dahil maaaring nandito tayo sa pagtitipon, pero ang puso ay malayo sa Panginoon. Ang tawag ng Diyos, ye hypocrites. Now, hindi solusyon, ganun ba, Brother Paul? Hindi na lang ako magiging hipokrito, magpapakatotoo na lang ako, hindi na lang ako aatin. Mali! Ang dapat mong itama ay ang puso. Ang dapat mong itama, ang dapat natin itama ay ang puso. Hindi sapat na ginagawa mo yung panlabas, yung ritual. And then, you worship. Take note, ito ay offensive sa Panginoon. Hindi ito baliwala lang kay Lord. Sabi niya kanina, alisin niyo yan sa harapan ko. Karumal-dumal. Ayoko niyan. Kasalanan yan. Now, huwag niyo sana isipin. Again, hindi option. Kung ganun, hindi nila ako sasamba. Kasalanan din yun. Kuha? Ang tanging option na natitira sa atin ay sumamba na may tamang puso. At hindi panlabas o ritual lamang. Pakiayos ko yung orasan natin. Naguguluhan ako sa oras. Ano po? Number 6, dito tayo matatapos, ignorance of biblical truths. Bakit natin kailangang pag-aralan ang worship? Sapagkat marami ang ignorante sa katotohanan ng Biblia. Sadly, many churches are against the deep study of God's truths. Marami ang mga churches na ayaw ng malalim na pag-aaral ng salita ng Diyos. They say that they just want to worship and love Jesus. Gusto lang namin sumamba sa Panginoon at mahalin si Jesus at ang isang isa, ayaw namin mag-aral ng malalim ng salita ng Panginoon. Now, that's a false dichotomy. To divorce, kung paghihiwalayin mo ang pag-aaral ng salita ng Diyos at pagmamahal kay Kristo, yun ay paghihiwalay ng bagay na pinagsama ng Diyos. Anong sabi ni Peter? But grow in grace and in what? And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ignorance is never the mother of greater holiness and deeper worship. Ignorance is never the mother of greater holiness and deeper worship. Ang pagiging ignorante sa Diyos, sa katotohanan ng Panginoon ay hindi kailanman manganganak o pagmumula ng mas matinding kabanalan at mas malalim na pagsamba. Worship is a response. Listen, worship as a response to who God is and what He has done. In short, worship is a response to right and clear theology. So hindi mo pwedeng paghiwalayin. Hindi natin pwedeng paghiwalayin. Sabi ng Psalm 117 verse 1, "Oh, praise the Lord. All ye nations, praise Him, O ye people." Why? Why you should praise Him? Well, ayokong bigyan ng why. Gusto ko lang praise Him. No, ang Bible ay nagsasabi, bakit mo kailangang sambahin ang Panginoon? For His merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endureth forever. Praise ye the Lord. Psalm 119 verse 171, "My lips shall utter praises." Kailan daw? When thou hast taught me thy statutes. So pag may natutunan tayo, may katotohanan na pinakita ng Diyos sa atin, it's either to rebuke yung ating maling kalagayan at dalhin tayo sa pagsisisi sa kasalanan, or i-reinforce at lalo magbigay lakas sa ating pagsusumika sa paghabol sa kabanalan. We should praise the Lord. We should thank the Lord na gumagawa, nagtuturo sa kanyang mga mananampalataya.
Revelation chapter 5 verse 11 ang sabi, "And I beheld and I heard the voice of many angels round about the throne, and the beasts and the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands." Nagbabasa yata ng Revelation si Timmy. Pag nagsabi si Timmy, 1 times 10,000, thousand. Ano daw ang sabi? "Saying with a loud voice, worthy is the Lamb that was slain, to receive power and riches and wisdom and strength and glory and honor and blessing." Worthy as the Lamb. Why? Why is He worthy? Sinong Lamb ang worthy? That was slain. Again, pag tinignan natin sa Biblia, ang lahat ng pagsamba ay nakatungtong sa katotohanan patungkol sa kung sino ang Diyos at anong ginawa niya. Therefore, we cannot separate worship from clear theology. So again, bakit natin kailangan pag-aralan ng worship? Negative reasons. Next Sunday, titignan natin yung positive reasons. Number 1, and we can list many more. Number 1, wrong focus. Nakafocus sa iba ang mga tao at hindi sa Panginoon. Number 2, music is equated to worship. Number 3, feelings have become the standard. Number 4, entertainment has become the benchmark. Number 5, rituals has replaced real worship. And number 6, ignorance of biblical truths. So mga kapatid, I for myself, kailangan natin laging mapaalalahanan. Dahil napakadali, pagdating ng araw ng linggo, well, trabaho ko, pastor ako eh. Trabaho ko. But again, hindi pwedeng trabaho lang. Hindi rin pwedeng dahil nakasanayan lang. Kundi dahil, again, pag tinitignan yung mga rason na yun, saan nakatingin yun? Sarili, di ba? Dahil ang tunay na pagsamba ay nakatingin, nakatuon sa Panginoon. What is the chief end of man? To glorify God and to enjoy Him forever. Nawa, lalo tayong matuto sa tunay na pagsamba sa Panginoon. Sa natitira nating 5 minutes, meron ba may tanong? Meron ba? Ayun, Burgess na. Good morning po. Practically, brother, paano natin pwedeng ituro sa mga bata yung worship? Paano natin pwedeng i-explain sa kanila kung ano yung worship? Okay, very very good question. Very practical question. Isang question na kailangan ko rin at patuloy pa rin na sinusubukan sa biyaya ng Diyos na i-apply sa buhay namin. Siguro I will answer it in 2 ways. From Deuteronomy chapter 6 verse 4, ang sabi ng Panginoon, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy mind." So una ho muna, kailangan, paano ituturo sa mga bata? Kailangan muna ang mga magulang. Kailangan muna ang mga magulang ay nagmamahal talaga sa Panginoon, sumasamba talaga sa Panginoon, at makikita yun ng mga bata sa buhay ng kanilang mga magulang. So by example. And then number 2, ang sabi ng same text as Deuteronomy chapter 6, "And these words which I commanded this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently." Matyagan yung ituturo sa inyong mga anak. Pag kayo bumabangon, naglalakad o nahihiga, ibig sabihin all throughout the day. Again, listen mga kapatid, nung kasing unang panahon, hindi mo papapadala sa eskwelahan yung anak mo. Nung unang panahon, kung karpintero ka, kasama mo yung anak mong lalaki na magkakarpintero. Kasama mo siya buong araw. Kung babae ka, kasama ka ng nanay mo buong araw. Gagawa kayo tinapay, maghahabi kayo ng damit, maaari magtatrabaho, kung ano man. So madalas, ang kasama ng madalas ng mga magulang ay yung mga anak, at ang nagtuturo sa mga anak ay ang mga magulang. So there's a whole day ng opportunity throughout the day na turuan ng mga magulang ang bata. So now, alam ko iba ang setting natin ngayon, pero pwede pa rin mangyari. Halimbawa, magkasama kayo ng mga anak, nakita ng anak mo yung baka. Minsan ginagawa namin sa aming mga, sino nag-made ng cow? O sino nag-made ng sun? Sino gumawa sa sun?
Unti-unti namin pinapakilala sa kanila ang Diyos. Ang galing ni God, no? Napaka-powerful niya, no? Siya gumawa niyaan, dinesign niya yung stars, dinesign niya yung moon, just to inculcate sa kanila ang presensya ng Panginoon sa lahat ng bagay. Again, the heavens declare the glory of God. Romans chapter 1, pinakita ito ng Diyos, hinahayag ng Diyos sa mga bagay hindi nakikita sa pamamagitan ng mga bagay nilikha. So yes, hindi pa nila kayang i-access yung special revelation sa edad nila, pero pagdating nila, hopefully, pagdating nila sa edad na kaya nilang bumasa at umunawa ng mga salita, kabilang na ito, pero sa mas batang edad, we have the general revelation of God that we can. And they are very interested sila sa langgam. Kahit langgam, bibigyang atensyon ng bata. At mga pagkakataon yun, na i-point out ng mga magulang sa mga bata ang patungkol sa Diyos at kung gaano kadakila ang Diyos na nagdisenyo at gumawa ng lahat ng ito. And then again also the gospel. Napakahalaga na kahit bata pa lamang sa aming mga anak, inuulit-ulit namin si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Yes, maaaring hindi pa nila mag-grasp, but again, for them to grow up hearing that, Lord willing, isang araw gamitin niyo ng Diyos, yung katotohanan yung gamitin ng Diyos para ipanganak na muli ang aming mga anak at sila ay maligtas. So again, una muna ay sa mga magulang, mahal nila ang Diyos at nasa puso nilang kautusan ng Diyos, and then nandun yung matyaga na pagtuturo sa kanila, pagpapakita sa kanila ng kamay ng Panginoon sa lahat ng bagay na wherein they are very, very curious. So napakagandang opportunity yun, lalo na para sa maliliit na mga bata. Thank you very much. A very good question. Meron pa ho ba? Nailani. Ito po ay based from my experience. Mic po, para marinig pati ng mga nasa online. Based from my experience as a kindergarten teacher. 7 years pa ako nagturo ng kindergarten. Kagaya ng binanggit ni Brother Paul kanina, ang mga bata, sige, mula sa pagsilang hanggang sa nag-5 years old, lagi kasama ang magulang. Kaya pag ipinasok sa school, ayaw na ayaw humiwalay sa magulang. Iiyak. Ang ginagawa ko po noon, para ma-focus sa bata, hinahayaan ko for 1 week ang mga nanay sa loob. Pwede nyo kalungin, basta after 1 week, good for 1 week lang. Ngayon, pag dating ng Friday, sabi sa mga bata, sino ang gusto nyo mag-aral? Nanay o kayo? Ma'am, kami po. O sige, pwede naman pauwi ng mga nanay? Opo, pwede na po. Ayun. Tapos, how can you inculcate ang pagtuturo tungkol sa Panginoon? Nung ako'y nagtuturo po ako through pictures. Ako nagdo-drawing, ini-interpret ng bata, nakikita nila yung creation ng Panginoon. Lahat ng bagay, kasi gusto ko i-inculcate sa bata ang tungkol sa Panginoon. Kaya, nung ako'y, may mga nanay noon na pag sila ay, halimbawa, mag-abroad, ang gusto nila, sa akin, iiwan yung mga bata kasi natututo raw ng tungkol sa Panginoon. Sa bahay, pwede rin yan. Sa mga anak natin, sa mga ginagawa ko po yan sa mga anak ko, maliit pa, sinasanay ko na yung Bible reading namin, nagsisimula ako sa mga pictures, tapos pinapaliwanag. Kaya madaling ma-inculcate sa bata ang Word of God. Okay po. Thank you very much po sa addition po na yun. No? Again, pictures, images, there are many things available. Lalo na ngayon, videos and so on. Pero napakaganda pa rin na not through the screen but through their own eyes ay makita nila na ang nilikha ng Panginoon. At again, hindi lang sila mamangha doon sa mga bagay, kundi makita na mayroong Diyos na mas pataas
na lumikha ng lahat ng ito. So basahin ko lang ho, meron nag-text ng tanong si Brother Boy. Starting from Monday and throughout the whole week, trying our best to obey the schedule is obviously a very important preparation for the true worship of God, is it not? Yes. Again, as we have studied with Brother Daryl, yung lesson, again, kung nakalimutan nyo na, balikan nyo ho. Kung hindi nyo pakinggan nyo ho yung expository listening. 2 Sundays yun. Yung first Sunday is yung preparation. Napakahalaga ng preparation. At ang preparation for worship and for listening to the Word of God ay hindi magsisimula ng umaga ng linggo. Magsisimula all throughout the week. And again, kung gigising ka ng alas 8, tingin ko hindi ka magiging prepared. Alam mo ba, madali ka sa lahat ng bagay pagpunta sa church. So, Brother Paul, puyat eh. Well, yun yung isang dahilan. Bakit dapat sana hindi ka magpuyat ng Saturday evening para handa ka ng Sunday morning. So muli, muli ang goal natin ay maluwalhati ang Panginoon. At nawa, tulungan tayo ng Diyos na ma-improve ang mga bagay po na yan. Number next is the worship of not true believers, yun yung binigay na premise. The worship of not true believers having only head knowledge but not true faith, pleasing and accept. No. Ang hindi ligtas ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon ng kanilang worship. Why? Ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except He is the only mediator. The only way na katanggap-tanggap sa Diyos sa mga ginagawa natin is through the Lord Jesus Christ. Walang ibang paraan. Actually, isa yun sa mga dadaanan natin sa ating lesson. Paano yung mga kulto? Okay, yung mga churches dyan na nagpapakilalang Kristiyano pero alam natin sa pamantayan ng Biblia, hindi sila Kristiyano. Sumasamba din sila. Ang short answer doon, hindi katanggap-tanggap sa Diyos ang kanilang pagsamba. Dahil ang hindi kumikilala sa anak, ay hindi rin kumikilala sa ama na nagsugo sa kanya. There's no way around that. Kaya hindi uubra. Number next. Pagdadaanan natin yun sa ating lesson. Matay agad yung screen. Our appearance as a whole, as a male and female, is not part of our true to the heart worship. Yes, it's a part, of course, pero hindi ito ang integral part. Hindi ito yung pinaka most important part. Actually, nagbigay attention si Apostol Pablo, particularly sa mga kababaihan. Sa konteksto ng church, ay huwag panlabas ang maging pangunahing bigyan ng pansin, kundi ang puso. But it doesn't mean na walang lugar ang pagbibigay atensyon sa ating panlabas na anyo. Again, do all to the glory of God. Even sa ating pananamit, sa ating itsura, ang binigyang pansin dito ay yung appearance as male and female. Napag-aralan natin yan doon sa homosexuality. Yung iba ay talagang magmumukhang babae, yung iba talagang nagpagmumukhang lalaki. And yes, I know there are cultural things about that. Nevertheless, ang goal natin ay maluwalhati ang Panginoon. Therefore, preaching wrong doctrine in or during worship can be acceptable to God. Right? Opo, of course. Kahit hindi sa worship service, wrong doctrine is never acceptable to God in any situation. In any situation. Sa amin ho bilang magulang, napaka-challenging ipaliwanag ang doktrina. Si Timmy, nagsisimula na magtanong. Dead ba si Jesus? Hindi, anak, nabuhay siyang muli. Nasaan na siya? Sa heaven. Eh di dead na siya. Kasi yung dead lang daw pumupunta sa heaven. Again, hindi mo babaguhin. Siya'y nabuhay muli, anak, at nung siya'y buhay, siya'y umakyat sa langit habang siya'y buhay. Hindi siya na dead, kaya siya umakyat sa langit. So, again, just state it as it is. Sa ngayon salita ng Panginoon, sa biyaya ng Diyos, ang Diyos ang kikilos. Hindi goal na masatisfy yung kanilang curiosity, kundi kung ano yung sinabi ng salita ng Panginoon sa kanila. With that, let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong kabutihan, salamat po sa iyong katapatan, salamat po sa iyong salita. At Lord, patawad po. Dahil maraming mga pagkakataon, nakapag-alay kami sa iyo ng pagsamba na hindi katanggap-tanggap. At tulungan mo nawa kami as we later on prepare for our worship service.
Help us, Panginoon. Guide us. Remind us na hindi lamang ang aming mga aksyon ang kita mo, kundi, O Diyos, ang kalagayan ng aming puso ay lantad sa iyong harapan. Masumpungan mo ang tunay na pag-aalay ng pagsamba sa iyo. At sa aming pong break time at fellowship, nawa ikaw po ang magpala at patuloy na maluwalhati. Lahat na ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magkaroon ho tayo ng 15-minute break at mga kapatid, marami pa rin kayamanan na nahandyan sa mga ukay-ukay. Ayan. Lalo na sa wala ng last Sunday, tuloy pa rin ang ukay-ukay ng ating mga young people at nawa ho, ito ho ay suportahan natin para makatulong sa kanilang fundraising. God bless po and break time po tayo 15 minutes.